Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ang inyong Armed Forces Navy Edition ang Lunes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Yes, good afternoon mga katropa. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga katropa na nanonood sa ating Facebook page, AFP Radio DWDD. At sa atin naman pong mga katropa na nakikinig sa ating himpilan ng Radyo 1134 kHz AM. Magandang hapon po sa ating lahat.
Mga katropa, welcome po sa ang inyong Armed Forces Navy Edition. Ito po ang inyong tunay na boses ng Philippine Navy sa impila ng ating radyo. Bago po natin simulan ang isa na namang makabuluhan na talakayan ngayong hapon, ay of course, batiin muna natin ang ating commanders, no? Ang ating mga pamunuan ng Civil Military Operations Command. Una na riyan ang ating commander, Lieutenant General Arvin R. Lagamon, Philippine Army. Good afternoon, sir. Of course, ang ating Deputy Commander, Major General Oliver C. Makiling, Philippine Army. At ang ating Chief of Staff, Brigadier General Medel M. Aguilar, Philippine Army. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sirs. And of course, mga katropa, ang ating Public Affairs Group Commander, Colonel Sir Sister Trinidad, Philippine Army. At ang ating Chief ng Media Affairs Unit, Major Mark Anthony Cardinosa, Philippine Army. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po ulit sa ating programang ang inyong Forces Navy Edition. Ayan. Mga katropa, sa bawat hampas ng alon at saan mang dako ng ating karagatan, ang ating mga mandaragat at mandirigma ay laging handang nagbabantay, naglilingkod at nagmamahal sa ating inang bayan. Ngayon, samahan niyo naman kami habang binubuksan natin ang ating talakayan patungkol sa tapang, tibay ng samahan, kahandaan sa pagtugon sa tungkulin, at dedikasyon ng ating mga miyembro ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. Ngayong hapon ay makakasama natin ang isa sa mga snapping officers ng Philippine Navy, no? And he will be discussing about their unit, mga katropa. Of course, let us all welcome and greet a pleasant good afternoon, Captain Frederick M. Francisco, Philippine Navy General Staff Corps for the Unit Naval Research and Technology Development Center, Naval Sea Systems Command. Ayan. Magandang hapon po, sir. Camera and mic. Okay. Magandang hapon na katropang Shy. Magandang hapon sa iyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa DWDD. Ayan. Thank you so much, sir, no, sa pagpapaunlak sa ating guesting ngayong hapon. Kung saan ay meron tayong isang mahalaga at makabuluhan na pag-uusapan, no. We will be tackling about the Naval Research and Technology Development Center ng Naval Sea Systems Command at kung gaano ito kaimportante sa pagsasagawa ng lahat ng misyon at operasyon na sumusuporta sa ating hukbong dagat ng Pilipinas at sa ating Armed Forces of the Philippines as a whole. To start with our discussion this afternoon, sir, Captain Francisco, sir, may I ask, ano po ba yung role ng Naval Research and Technology Development Center in the country's self-reliant defense posture efforts? Kung anong role ng ating unit para sa pagsasagawa ng ating mga misyon at operasyon, no? Hinggil sa ating mga sa mga importanteng ginagawa ng Philippine Navy. So, bago ko masagot yan, no, nais ko munang bigyan ng history, no? Ano ba ang history behind NRTDC? So, ang NRTDC ay na-create panahon pa ng 1970s, ano, ng ating Pangulong Ferdinand E. Marcos, 1970s. Ang pangunahing layunin nito ay magkaroon ng research and technology development support sa Philippine Navy. So, ang NRTDC is also related or kasama sa history ng Project Santa Barbara. Ano ba itong Project Santa Barbara? Ito ay binuo para sa administrative support ng national government. National government kasi kasama ang AFP at ang ahensya na ngayon ay tinatawag na DOST na dati ay National Science Development Board. So, sa eksaktong panahon, ang NRTDC na noon ay nagngangalang Naval Research Development Unit ay naitatag noong June 1, 1973 para tulungan ang AFP na makabuo ng mga kagamitan na sariling atin. Katropang Shy, maraming salamat.
Thank you so much, sir. Sir, with regards sa iyong sinabi kung kailan siya nabuo at kung, yung traces, no? If we trace back the history, gaano naman siya ano naman ang ibig sabihin ng SRDP, sir? At how important is this to our military defense development and our country in general? So ang SRDP or the Self-Reliant Defense Posture ay binuo para palakasin ang ating defense capabilities, no? So pag sinabing defense capabilities, ito yung ating mga defense equipment at kagamitan. At kalakip nito ang tulong din natin sa paglago ng ating ekonomiya. Kasi ang SRDP, ang pangunahing layunin niya ay makabuo ng sariling atin gamit ang ating mga natural resources, ang ating local na mga engineers and scientists, at ang mga mabubuo natin ng mga defense capabilities ay makakasiguro na ang ating national security ay mapapatatag. Ayun, sir. Thank you, sir. Sir, nabanggit niyo po na ang goal or ang pinaka end goal is to develop or produce our own defense equipment and systems. And paano siya gagawin? It's through the Project Santa Barbara. Sir, pwede niyo po bang i-elaborate kung ano po ang ibig sabihin pag sinabi nating Project Santa Barbara? I-connect natin yung sa ngayong SRDP dun sa 1970s nga, no, na nagkaroon tayo ng SRDP efforts, no, sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., no. Ang pangkabuang pangalan ng project na ito ay Project Santa Barbara. So ang Project Santa Barbara ay ginawa para makabuo ng mga defense capabilities. Kasama na dyan ang paggawa ng mga barko, bala, baril, missile systems, at mga development para makatulong sa ating Armed Forces of the Philippines. So yan yung Project Santa Barbara. Ginawa siya noon para palakasin ang ating defense capabilities. Kasama ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, AFP, at saka ng mga sangay ng ating pamahalaan. Ayun. Sir, could you cite ano po yung mga nagawa natin or mga na-build natin na mga ships na parang through the Project Santa Barbara? So, ang mga barko natin ginawa, no, in particular sa Naval Shipyard, no, yung Naval Shipyard natin ngayon ng Philippine Navy, na dati ay ang tawag doon ay Cavite Navy Yard, no, ang pangalan niya noon. Ang nabuong mga barko noon ay tinawag nilang Aguinaldo class ships, no, at dalawa rito ang pinangalan ng BRP Emilio Aguinaldo and BRP Antonio Luna. So ito ay mga barko na pandigma, hindi naman ganong kalakihan, at pero ito ay mapagmamalaki natin sapagkat dito yan ginawa sa atin, involving our engineers, naval architects, and ating mga manggagawang Pilipino. So nagawa natin yan. Wow. That's great, sir. No, maraming salamat. Kasi to clear the misconception ng iba natin, no, para sa iba nating mga kababayan na merong mga haka-haka na parang lahat ba ng mga assets natin sa Philippine Navy or other branches of service ay lahat ba noon ay galing sa ibang bansa? Pero actually, meron tayong mga
projects nga kagaya ng Project Santa Barbara, in which the goal is to minimize our foreign dependency, na hindi tayo talagang fully dependent sa kanila, na lahat na lang ng ating mga gamit ay galing sa kanila. Of course, we do appreciate their help, no? Because we have, of course, sa US, we have Mutual Defense Treaty, meron tayong unbreakable friendship and relationship with them. Pero through these projects, like Project Santa Barbara, we can also prove that we are capable doing or providing our own, no? Doing our own na mga asset. Ayan. Maidagdag ko lang, Yes, sir. katropang siya, bukod pa dito, kinilala din ang Pilipinas bilang sa Asia sa ating SRDP efforts, sapagkat nung mga panahon na yon ay nakagawa na rin tayo ng missile systems. So, rocket, nakadevelop tayo ng rocket. So, ang pangalan nga nitong rocket na ito ay pinangalan sa ating pangkasalukuyang Pangulo na Bongbong Rocket. So, kinilala tayo doon sapagkat sa mga panahong yon ay iilan pa lamang ang nakakagawa ng ganong teknolohiya. Wow. Yes, sir. Ayun. Napakaganda, no? Kasi nga, ako, sir, ilingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, no? Na talagang mayroong kakayahan ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas, no? Ang ating bansa na gumawa ng mga gano'n na hindi talagang kasi pag tatawagin natin lang mga game changer assets yun, sir, 'di ba? Parang it's very important, lalo na, no, especially that now we are somehow shifting our focus from internal security operations to territorial defense operations. So these assets are very vital, no, in doing our missions and all our operations. And no, to think na kaya pala nating gumawa ng rocket. In fact, pinangalan sa ating kasalukuyang administration, President Bongbong. That's so great, no? Aside from mga katropa, aside from the two classes Navy ship na na-mention kanina, the Antonio Luna, and then the other one, we also have this rocket, the Bongbong rocket, na in which the Philippines was being recognized kasi hindi lahat ang may kakayahang gumawa nun, di ba? Sir, currently, sir, ano po yung mga efforts natin sa unit natin? So sa ngayon, mayroon tayong mga collaboration sa ating mga partners. Ito yung ginagawa natin simula pa noong 2013 na nabuo itong NRTDC. Patuloy kaming nakikipag-collaborate sa academe at saka sa other government agencies. Sa ngayon, ang mapagmamalaki natin sa ating SRDP projects ay itong Project Buhawi, in which dumaan to sa research and eventually nagkaroon tayo ng prototype at sa ngayon ay nagkakaroon na to ng mass production. So binubuo na natin itong Buhawi project na ito sa ngayon at malapit na siyang matapos. Nagpapagawa tayo nag-acquire tayo ng itong Buhawi na to na galing sa prototype. Ang partner natin dito ay ang MIRDC ng DOST at ang Navy, bali tayo ang nagbuo niyan, sa tulong ng ating DOST, pinondohan niyan at ang ating mga engineers both sa Navy at saka sa MIRDC ay nagtulungan para mabuo itong project na ito na automated gun, 50 caliber gun na ilalagay natin sa ating mga barko. Wow, that's great, sir. Basically, lahat ng mga efforts natin with Captain Francisco has mentioned, it's like a whole of government approach na parang nagtutulungan ang mga agencies of the government to create those assets. And of course, it's also a manifestation, mga katropa,
no, it's an imperative na we can also build a robust defense industry na nakakapag-enhance sa ating national security, nakakapag-strengthen sa ating defense capabilities, and nakakapag-reinforce sa ating growth economically, no? Kasi nga, kapag nakakagawa tayo ng mga ganong assets, no, we can minimize or can even omit our dependence sa ating foreign counterparts. But of course, we are not disregarding their help, no? Our appreciation sa kanilang tulong sa atin from time to time with all the exercises we've been participating. But again and again, we can also show, or we can also showcase that we can develop and produce different defense material, no, na parang sooner or later we can export our defense products and provide our allies with the same help that we are currently getting from them. So parang give and take. Kung ano yung kaya nilang ibigay sa atin, we can also give it to them, no, in the near future, Lord willing. Baka balang araw magawa natin na, because it's a process actually, right? 'Di ba, sir? Captain Francisco, sir? Tama ka dyan, Sayen, katropang Sayen, no? Maidagdag ko lang kasi marami tayong mga projects ngayon at yung Buhawi lang ang nabanggit ko, no? Nais ko ring ipaalam sa ating mga taga-panood at taga-pakinig, no, na ang inyong Navy ay patuloy na nag-ipag-collaborate sa academe at sa other government agencies para sa ating SRDP efforts. So, meron tayong project na unmanned aerial vehicle na ang partner natin dito is University Cebu Technological University, at ang tawag natin dito ay hybrid marine air vehicle na UAV siya, no? And yung Maritime Autonomous Service Ship. Ito ay in partnership with the CTU but also funded by the DOST. Itong dalawang project na to ay magagamit, na magkakaroon ng dual use, pwede nating magamit sa ating transportasyon ng ating mga civilian or tinatawag nating gagamitin ng ating transportation, ng private transportation. At the same time, sa Navy naman po, pwede natin din gamitin na transportasyon ng ating mga sundalo sa dagat at sa himpapawid. Ito'y project na sa ngayon ay ongoing at recently nga ay dinalaw namin ang Cebu Technological University kasama ang aming Commander, Naval Sea Systems Command na si Rear Admiral Wario Simarayag, na para tignan yung prototype na ginagawa nila at nakita namin doon na itong prototype na to ay gumagana at na malinaw na ating magagawa kung ano man yung gusto natin na mangyari dito sa mga project na ito, na maging transportasyon sa himpapawid at sa dagat ay mag-materialize in the near future. Katropang siya eh. Wow. At aside pa dyan, meron din tayong katatapos lang na project, yung Aerocom, in partnership with the University of the Philippines, at nakabuo tayo dito ng ballistic protection o bulletproof vest, na level 3, at ito'y kayang promotekta sa caliber 45 na baril. So nabuo natin yan at kasama ang UP at pinondohan din ng Department of Science and Technology. Meron din tayong proyekto na tinatawag na HAL design, SPST project with the University of Cebu, na ang mabubuo naman natin dito ay yung manual, na magagamit natin sa pag-design ng mga HAL o yung mga body ng ating mga bangka
na maaari nating gamitin sa iba't ibang region ng ating bansa. Ito ay standard, ano? Ibig sabihin, ang manual na ito ay magsasabi kung ano ang appropriate o nararapat na HAL design sa isang particular area sa pamamagitan ng mga data na nakolekta natin doon sa lugar na iyon. Kasama natin dito ang University of Cebu at ito'y parte lamang ng isang malaking project sapagkat ang layunin nito ay dun sa magagawa nating manual, ito rin ay i-input natin sa kanilang tow tank at saka sa kanilang maneuvering ocean bay na ginagamit sa pag-design ng mga barko. So, ito'y napakahalaga sa atin sapagkat ito'y magbibigay ng oportunidad para tayo ay makagawa ng sariling ating design ng mga bangka at mga barko. Katropang Shai. Thank you so much, Captain Francisco, sir. So it was well explained na napakadaming initiatives, napakadaming efforts na ginagawa ng ating Philippine Navy as of the moment, no, regarding sa pag-i-improve ng ating kakayahan, ng ating capabilities, no, as well as the assets that we have. Because kagaya nga as what I've mentioned earlier, since we are now shifting our focus from internal security operations to territorial defense operations, the threats are evolving. No, alam natin yan, the threats are evolving. It's not just land, air, and sea anymore. We also have cyber, we also have space. So, kagaya ay sa mga binanggit na meron tayong unmanned aerial vehicle na magagamit natin. We also have other projects like Aerocom. Malaking tulong mga katropa, lalo na isa din tong meron din nabanggit si Sir, Project Dagat, 'di ba? Na ito isa sa mga napakalaking tulong, 'di ba? Parang it's not just according to General Romeo S. Browner Jr., no, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, sabi niya, the strength of a nation is not just about our deterrence, but also it is also measured by our resilience. And resilience begins with our people. So it's how we protect, which is the main mission ng ating Sandatang Lakas ng Pilipinas, no? Protecting the people and securing the state. So part of it is the humanitarian assistance and disaster response, no, HADR effort. So isa to, Project Dagat is a very important na project, no, in which ito isa siyang underwater sensor network system na may kakayahang mag-detect ng pressure o alon kagaya ng tsunami. Kaya nitong mag-signal na may posibleng dumating na malalaking mga alon sa coastal areas. Kaya malaking tulong siya sa disaster preparedness at sa maritime safety. So kagaya ng mga binanggit ni Sir Francisco kanina, napakalaking tulong kasi yung mga projects na to ay ongoing. Merong iba dito na malapit na din matapos or mass production na. Sir, may I also ask, in addition, Project Buhawi. Ano po siya, sir? Ano pong ibig sabihin nito at gaano po siya kahalaga? Ang Project Buhawi is a automated guns, automated weapon stations. It is a mounting of a automated gun, no? So at ang baril na nakalagay doon ay yung ating baril na nasa ating inventory, which is the 50 caliber. So ang kanyang ang ating nabuo doon is that it will be a automated, no? So hindi na kailangan na iman ng ating personnel yung baril at yun ay gagana kahit na siya ay nandoon sa loob ng barko. So hindi na siya malalagay sa panganib sapagkat wala na siya doon sa baril na dati, no, manually operated. Ngayon is remote controlled na siya. So sa pag-develop nito, marami tayong mga kinonsider kasapagkat nakakabit yan sa ating barko. So ang ating accuracy ay napakahirap sapagkat ang dagat ay kumbaga yung alon ay nagbibigay ng mga ng paggalaw, no, sa ating baril.
So mahirapan tayong tamaan kung ano man yung target natin. Pero sapagkat pinagtulungan niya ng ating mga engineers sa MIRDC, ng mga researcher natin dito sa NRTDC, at yun nga, nabuo natin yung automated na gaya nga nung nabanggit nung taga-barko na sa field na gumamit during the test, ay ito'y comparable sa ating sa mga pangdayuang mga kagamitan gaya ng mini typhoon na gawa ng ibang bansa, na when it comes to accuracy ay masasabi nating siya ay at par, ano. At ito ay magagamit natin hindi lang na during sa umaga kundi sa gabi. So may ito'y magagamit natin kahit na gabi, ay pwede tayong gamitin ang ating buhawi, no? Sa ngayon, ito'y nakakabit, no, sa ating barko, at ito'y bukod sa ating itong minomonitor at in-evaluate, patuloy kasi, no, ang research and technology development kasi hindi humihinto. Even though nakagawa na tayo ng mga kagamitan na katulad ng buhawi, patuloy natin itong inaaral. Ano-ano ba yung inaaral natin dito? Ito yung mga pwede natin maging upgrade or mga improvements na ilalagay dyan. And then, eventually, mapalakas natin ang maintenance and repair ng ating mga kagamitan o nitong buhawi na ito. So, yun, katropang siya, no? Yun na yung buhawi na pinagmamalaki natin, ano, sapagkat ito yung matatawag natin, no, na sa makabagong panahon, itong kasisimulang SRDP effort natin, ito yung pinakauna na nagawa natin. Wow. That's so great. Thank you so much, sir. Ano? So, kagaya nga ng sinabi ni Sir Francisco, sa makabagong panahon, this is also our game changer asset na hindi lamang naililigtas ang ating mga katropa, ang mga kasundaluhan, ang mga sundalo para sa 'di ba, safety. We're talking about their safety, and also we're talking about precision and accuracy kasi nga remote controlled na siya. So hindi na siya manual na pinapagana. So this is a game changer asset. But the question is, mga katropa, ito lang ba ay, ang mga efforts lang ba or initiatives na ganito ay nangyayari lang ba sa Philippine Navy? Of course, para sa ating mga katropa na taga-subaybay, taga-panood sa ating programa, no? The Philippine Navy is also having discussions, no, with their fellow research centers from other defense arms, kagaya ng Philippine Air Force Research and Development Center, and of course, sa ating mga major service like Philippine Army, Philippine Air Force, no? Kasi nga, the goal is to alam mo yun, parang interoperability. Yung dapat nagkakaisa ang lahat ng branch of service, and merong kasi parang ito yung isa sa mga vision ng ating Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Mambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, in support sa SRDB program. Ayan. Sir, for the last question, sir, next question rather, ano po yung mga way ahead ng Philippine Navy regarding sa SRDP, sir? Bago tayo pumunta dun sa way ahead, no, sige po. katropang siya, babanggitin ko lang, no, itong ating SRDP efforts ay lahat ito ay nakaangkla sa ating bagong law na revitalized SRDP Act, SRDP Revitalization Act na inaprubahan ng ating Pangulo noong October 8, 2024. So, kaya ang ating Armed Forces, ang Philippine Navy at ang mga sangay ng government ay tulong-tulong para maisakatuparan natin itong SRDP Revitalization Act. Magtungo na tayo doon sa tanong mo na way ahead, ano? Unang-una, baka alam ko naman inyo ring i-announce, no, ang ating Philippine Navy 128th anniversary, no, sa darating na 29 May
sa headquarters Philippine Navy, So magkakaroon ng programa doon at ang ating mga tagapanood at tagapakinig ay maaari nilang ma-witness ang ating selebrasyon ng ating Philippine Navy 128th anniversary. Ayan. Thank you so much, sir. Yes, no, this coming May 29, we will be celebrating 128 years ng Philippine Navy, no? Yes, so aside from that, before we end our discussion for this afternoon, sir, I would just like to ask for a message, sir, any parting message, no? Lahat kasi ng ating mga guests dito, hinihinga natin ng mga mensahe, lalo na sa ating mga kababayan, sa mga kabataan na nais mapabilang sa hanay ng kasundaluhan, particular na sa hukbong dagat ng Pilipinas, sir. So, kagaya ko rin nung ako'y pumasok sa Philippine Navy, gusto ko talagang maglingkod sa ating bayan. Ngayon nandito na yung SRDP Revitalization Act, no? Hindi lang mga gustong magsundalo, kundi pati na rin ang mga ating mga graduate ng engineering sa sangay ng siyensya ay inaanyayahan natin, no, na mag-participate para sa ating SRDP efforts. Ano yan? Para tayo makabuo ng mga kagamitan na hindi lang gagamitin ng ating sandatahang lakas, kundi ng ating bayan para tayo ay maging self-reliant at hindi tayo umasa sa mga kagamitan na mula sa mga dayuhan. Sa ganitong pamamaraan ay madidevelop natin yung ating economy at mabibigyan natin ng chance ang ating mga engineers, ang ating mga kabataan na tumulong sa ikaunlad ng ating bayan. So, para sa ating mga kababayan na kaka-interest na mag-join ng Navy, open naman po ang inyong Navy at na mag-recruit, as long as you're qualified. Dito po sa NASCOM, kami po ang field of specialization is Naval Systems Engineering. So lahat po ng mga mechanical, marine engineer, naval architects, mga electronics and communication engineer, mechanical, electrical, ay maaari pong pumunta rito at nang kayo po ay aming matulungan. Dito lang po kami sa Fort San Felipe, Cavite City. So, para naman po sa nagnanais na pumasok bilang mga civilian researchers, nandito po ang NRTDC para meron po tayo mga open na mga positions para sa inyo at kagaya nga po na nasabi ko address ay puntahan nyo lang po kami dito sa Fort San Felipe, Cavite City. Yun lang po, katropa nga say. Ayan. Maraming salamat, Captain Francisco, sir. Mga katropa, with all that being said, no, the Naval Research and Technology Development Center, they remain as a stable partner of the Philippine Navy because they continue to innovate beyond limits, no? And they believe that research and development should be the foundation of both our modernization and self-reliance vision, especially with the self-reliance defense posture. I believe this is a very important aspect, no, and a very important project or parang program that we should be putting premium, no? Kasi nga the goal is to be a stronger, globally competitive, independent defense. Yan yung goal ng ating bansang Pilipinas, no? That's why they are doubling their efforts to achieve those visions. So, maraming salamat po mga katropa sa inyong patuloy na pagsubaybay at panonood sa ating programa. Maraming salamat din po sa ating guest ngayong hapon, si Captain Francisco. Captain Francisco, Philippine Navy General Staff Corps from the Naval Research and Technology Development Center, Naval Sea Systems Command.
Mga katropa, isa na naman pong mahalaga, mapagpala at isang makabuluhan na hapon ang ating pinagsamahan ngayon ng araw. At nawa po ay samahan niyo ulit kami sa susunod na naman na episode every Monday, 1600 hanggang 1700. Maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong Armed Forces Navy Edition. Good afternoon! Ang inyong Armed Forces Navy Edition ang Lunes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. May program pa, Kuya Ron?